Bakit kaya may mga negosyo na sadyang hindi lumalago? Pwede kasing kulang sa puhunan, kulang sa diskarte, walang oras. Pero sa negosyo kasi pwede ka talagang kumita ng malaki. Depende na lang yan sa mga isasakripisyo mo. Kasi sa pag-unlad ng hanap buhay, meron ka talagang isasakripisyo. At number 1 dyan, yung oras. Oras sa sarili mo, oras sa pamilya mo, oras sa mga mahal mo sa buhay. Andito tayo ngayon kay Miss Elaine para alamin kung ano ba yung mindset niya bilang isang negosyante. Alamin natin kung paano siya magtrabaho paggising sa umaga hanggang pagtulog para malaman natin kung yun bang kanyang mindset ay pang negosyante talaga o baka may kulang pa sa kanyang ginagawa. Kaya hindi pa siya makaalis-alis sa kinaroroonan niya kung nasaan siya ngayon. Yun! Yes, sir. Good evening, Miss Elaine. Good evening. Pasensya na sa abala, ha? Ay, nabala ka na namin. Salamat siyempre sa pagbibigay mo sa amin ng chance para interviewin ka. Bakit ka pala nagnegosyo? Minulat kami na ang pagyaman ay nasa negosyo, which is nangyari sa amin. Oo. Marami silang naipundar, katulad ng, ang tatay ko nagtatrabaho sa isang matatag na company that time. Ang nanay ko nasa bahay lang, pero kumikita siya. So, sa negosyo? Nagtindahan sila. So, parang naging mindset na lang nila na kailangan magnegosyo ka. Pero, may kulang. Oo. Hindi nila kami naihanda sa mga taong pwedeng manamantala. Kasi, sa sobrang bait nila, akala namin lahat ng tao mabait din. Sa akin, kailangan mo rin ng talino. Hindi laging puso. Tama. Sa negosyo kasi ganun eh. Mix talaga yan eh. Ako kasi sobrang maawain. Yun nga, bali bago ang Hong Kong na, napunta man ako ng Australia. Nabigyan ako ng chance. Kapag Australia ka rin? Oo. Nabigyan ako ng chance dahil binigyan ako ng chance ng tatay ko. Kasi alam niya malakas ang loob ko. Sabi niya, sige, yung school, magpo-provide sa'yo na pumunta doon. Pero hindi naging ayos yung pagpasok ko eh. Sa Australia? Sa Australia. Hindi ko alam na kailangan palang ganito, kailangan palang ganyan. Siyempre, naging turo sa akin, mag-stay ka na lang kasi hindi ka makakabalik. Parang nag-TNT ka doon, gano'n? Nag-TNT po ako. Sa Australia? Pero nakaipon ka naman? Nakaipon ako dahil nagpapadala ako sa tatay ko. Binili niya ako ng lupa. Hindi ko alam na binili niya ng lupa yun kasi sa akin wala lang yun eh. Kaso, mismanagement. Lupa yun eh. Paano mo mismanage yung lupa? Nagkaroon ng pagtitiwala sa ahente na akala ko ganito, nakala ko ganon, hanggang sa kailangan kong ibenta. Sobrang trust. Kung mababalik natin yan, magpahiram tayo. Mababalik natin yung tutubo ka ng ganito. So in the end, ikaw lang din pala yung iiwanan. Kapag wala na, ikaw na lang din. So natuto ko doon na hindi pag pinangakuan ka i-grab mo. Kuan kasi yan eh, ang tuition fee ay mas mahal ang tuition fee sa labas kaysa loob ng eskwelahan. Kasi pagka naloko ka sa labas, mas malaki. Minsan nga, isang lokohan lang, milyonan eh. Diba? Tuition yun para matuto. Diba? Kumbaga kung sinabi niya sa'yo na maganda kita, dapat minsan, hindi minsan eh, dapat nag-iisip talaga tayo. Kasi hindi madaling kitain ng pera. Tapos pangangakuhan ka ng, eto, pag binigay mo yung pera, sanla natin to, next month, may babalik, kikita, ganito kalaki, 5%, 10%, minsan 20% pa. Pagka ganun yung na-offer sa atin, kung na yun, dapat red flag. Okay lang ba samahan kita sa pagpiprepare ng mga paninda mo? Yes, sir. Para magkaroon ako ng idea. Ito, fried noodles. Kailangan kasi iluto ko siya sa kumukulong tubig. Usually, nagluluto ko ng 5 or 4. Depende yung... Para naka-pre-quan siya, no? Para kung sakali, may bibili. Pero hindi po madali ito per order, Katulad dito. Kasi pag niluto mo to, madami na to, ganun? Oo. Magkano isang pack na? Ano po? Ito? 169. 169. Tapos meron siyang 2, 4, 6, 10, no? 1 kilo siya So, hindi ko per kilo siya. Hindi ko alam kung ilan siyang
Tapos ilang minutes? Basta pag medyo lumambot na ho, kailangan ko na siya pag-iwalay-walayin. Dahil kung hindi rin siya maluluto. Lalaki pa yan, ano? Medyo... Hindi parang kulang pa sa isang tao yan, ah. Hindi naman, no. Kasi may grams ako per gram. Ah, okay, per gram. So, Nag-ano ko ng 3 cups ng water. Itong teriyaki sauce ko. yung sauce mo na yan, binibili mo per kilo o... Per half kilo. Half kilo siya. Yun, ready na. Okay. Ayun, togi. Ito, binibili nyo yan. Yan po O yung pwede mong kailangan gawin. ko. Kasi pwede mong Pwede gawin to siyang eh. gawin pero hindi ko pa na-try Na-try? gawin. Madali lang gawin yan. Munggo. Mm. Babasahin mo lang, lagay mo sa Sa tuwalya. tuwalya ako. Ito ay 120 grams. 80 grams na noodles. Toge, 40. 20. Yun. So, 120. 120. O, mainit din, no? Pag andito ka, no? Opo. Pawi. Sana pag madami. Ibig sabihin, ang negosyo, talagang maghihirap ka. Walang madali, no? Wow. Mamaya, calculate nga natin. Yun ang- Oo. Kasi karamihan ng nagiging mistake ng mga nasa food industry, kinalculate nila lahat ng ingredients, Mhm. pero hindi na nila kinalculate yung overhead nila. Yun lang pamasahe mo, going palengke na malengke, pumunta rito. Yung mga rent, ganun lang. Marami kasing ganung negosyo eh. Sumikat sa lugar, in-expand, nagpa-franchise. Madami, hindi kumikita eh. Kasi, hindi na nila na-factor in yung kanila, yung overhead nila eh. Kaya kailangan nakakalculate yan. Game na tayo. O, tapos, lalagay na ngayon natin doon sa... Ayos ah. Okay, medyo dikit na. Dalawa na yun. Apo, dalawa Yan. na po yan. Ito, ilang piraso to? Mga dalawa nilalagay ko, medyo malabnaw pa ng konti. Dalawang ganito? Apo, pwede naman. Bukan na natin yan. O, game! Unang customer! Kain! So kanina doon, namalengke tayo, ano? Dito, sa burger natin, magkano kinikita natin dito? Around 12 12 pesos. 12 to 14 pesos. Yung bread kasi, 3 piso lang ang mahigit isa. Itong patty, nasa 4 pesos. So, 4 mga pesos, di 4.50. 7 something na. 7 pesos. Sabihin mo na, 7 8 to na. 8 pesos. So, para 8 pesos lang yung puhunan ko doon. Pero syempre, maglalagay ka ng konting ketchup, May mayonnaise ka pa. mayo. Syempre, ipiperito mo rin yung May mantika ka pa. mantika mo. So meron ka pang shilling. Pero mabilis lang naman siya. Hindi naman siya siguro abot ng 5 pesos. So let's say 12 na nga. Mm. Kung 12 pesos expenses Sabi na, mo, meron ka din 12, 13. Mga ganun. 50% yun. Apo, kalahati. Ito din fries mo, no? Yung fries, ganun din. Apo. Ayan naman Per ay... kilo binibili to. Binibili ko siya ng per kilo. Per kilo, 1 diba? kilo siya. Ang 1 kilo, 95 pesos. 90. Tapos sa mga flavor mo, Barbecue, cheese, tapos yung sour. no, maganda rin ang kitaan dito. Ayan ang magandang Sa isang kitaan. kilo, Sa isang kilo kasi po, 95 pesos lang yon. oh, 100 grams lang yan. Oh, 20 95. pesos per 100 grams. So, Ang isang kilo mo? grams, 1,000 grams. 1,000. 200 nga. Mhm. So far sa ngayon, ang pinaka-highest mo, sales mo. Okay, sa isang araw. May time na 800 ako nun eh. Oh, 800. So Opo. dapat Kasi nataon na may tropa pumunta, natapos nagutom, kumain sila. Minsan kakain ng kanin sa gabi. 800? Parang kung 800 talagang enough lang 'yun para sa pamilya. Kasi nagnegosyo ko eh. Dapat above minimum ka. Dapat magkaroon ka ng diyan, goal. Kasi dapat dito ang pinaka-goal target mo dapat ay maka 100 ka. Kung 12 pesos na lang yung pinaka kinikita mo sa bawat per produkto mo, piso. meron kang 1, 2. Not bad. Okay, opo. Diba? Dito sa'yo, sa observation ko kasi, is a community to eh. May barangay community, diba? Opo, ma. Tingin ko naman may population.
Meron po. Malaki din yung population. Ang kailangan mo ngayon, i-market yung produkto mo through social media. Kasi yan na ngayon eh. Ayun na po. Totoo yun. Kung gusto mo mag-stand out, lalo na dito, kung wala namang negosyo ditong kainan na nag-Facebook o nagti-TikTok, o yan. Minsan nga, simple lang eh. Kung ano lang ginagawa mo eh. O ito, nagluluto na ngayon ako. O, tikman nyo na to. Bango. Ganun lang yung mga yan eh. Ang problema kasi sa akin talagang hindi ako mahilig talagang humarap sa camera ka. Pero yung problema mo na yan, problema ko din yan dati. Ay, humarap. Tagal ko nagninegosyo pero hindi naman ako maharap sa camera. Ganun po. So, nakikita ako pag katulad nun, pag kunyari ay i-interviewin na ako na hindi ko na mahindian, nagpapa-interview ako. Minsan, syempre, kailangan din. Opo, kailangan pero talaga. Yung ganito, tapos yung nagso-social media, hindi ko pinangarap yan at hindi ko maisip bakit ako napunta rito. Pero ginawa ko kasi yun kasi kailangan mong mag-adapt. Ganun sa negosyo. Lumabas din sa comfort zone. Kasi kailangan mong umalis doon sa container mo. Sa comfort zone mo. Member ka na ng PTA, di ba? Opo. Kasi ang nakikita ko dyan, ganun nga gagawin mo. Punta ka sa school, kaibiganin mo yung mga teacher, alitin mo. So, pwede ka mag-deliver doon. Pwedeng lunch, snack, meron. Ilan ang teacher dyan? Madami po eh. May morning, may PM, tapos may evening pa. Sa isang room, parang 4 na teacher. Isang diskarte na talaga yon na makikipagkaibigan ka tapos deliver ka ng snacks. Makakakuha ka dyan. Okay na. Teacher talaga. Opo, teacher talaga. Ayun. May hipag kasi ako na nasa BDO. So, pinatikim ko sila nung minsan. Sabi ko, pag nagustuhan nila, pwede kami mag-deliver. Marami naman ditong mga bangko. Bangko dyan. Pwede nga. Yun yung mga pwede. Kasi kung meron kang fix na dinideliveran everyday, kahit naman hindi everyday, kasi siyempre magsasawa naman puro Tsaka ang inisip ko lang dyan, siyempre, paano mo i-deliver ko ikaw yung nagluluto? So parang, ayoko naman ko muna ibang tao kasi mahirap yun. Yun lang naman ang pwede mong gawin talaga dito eh. Yung kaya mo muna. For example, 500 meter radius, malayo-layo na yun. Kaya mong lakarin yan eh. Sacrifice talaga eh. Sa negosyo, sa sakripisyo. Kung makakuha ka ng dinideliveran every other day, na mga 5 kumpanya sa plus school, makakakota ka ng 1,000. Dapat yun ang goal mo, 1,000. Diba? Yun lang ang hindi ko pa naisip yung masyado. Social media. Kasi parang malaki eh. Parang malaking trabaho. Hindi ko alam kung paano. Paano sisimulan yun. So parang sa akin, sige, ito muna mga kapitbahay ko, yung mga kaibigan ko nagme-message, yung alokin nila yung kapitbahay nila, baka gusto mo makisabay, ganun. Pwedeng isang gawin mo, kasi number 1 kasi yun yung service eh. Yung tipong, minsan nga, di ba, ang kumakain kasi sa isang kainan, kainan na lang, parang ganito, minsan, it's either sa presyo yan nakatingin, o sa itsura. O minsan, sa lasa. Yan yung mga customer mo eh. Kaya nga, minsan, ang isang restaurant, aesthetic eh. Ang ganda ng plating niya. Diba? Totoo yun. Pero hindi masarap. Pero meron din isang restaurant. Simple lang, pero masarap. Depende sa target market mo. Pero mas maganda kung maganda na yung presentation mo. Masarap na. Mura pa. Diba? Pero minsan, pwedeng ang gawin mo din yung mga notes, gano'n na thank you notes, magpili ka dyan. Tignan mo kung ano meron dyan. Tapos meron dyan, thank you. Parang gano'n, ina-appreciate mo sila dahil sa pagpunta nila dito. O kaya pag pangalawang punta niya, gano'n pa rin. Yung appreciation sa customer. Kasi yun, para maging kliyente mo. Hindi yung parang one time lang. One time na napadaan lang. One time na napadaan lang. Batay sa pag-evaluate ko, hindi mo talaga siya nakakalculate ng yung cost mo. Ang nakakalculate mo lang, yung food cost mo. Pero yung mga other expenses mo, mga tissue mo nga lang, sa kamakan, malaking bagay yun. Pero yung mismong operating expenses mo, sa rent mo, including yung electricity mo, hindi mo yung nakalculate. Bahay mo kasi ito eh. Kaya pag nag-expand ka na ng negosyo mo, ito ngayon, gawin mo siyang business. Mag-separate ka talaga. Doon mo makikita kung yung negosyo mo, kumikita talaga. Sabi ko nga kanina, yung business kasi, bakit may mga negosyong hindi lumalago? Pero meron ding mga negosyong mabilis lumago. Yung mindset kasi ng bawat tao, magkakaiba yan. Hindi porket hindi ka lumalago, ay tamad ka. Pwedeng masipag ka.
Opo. Pwede mong gustong, yun nga lang, ayaw mong magsakripisyo. Diba? Kasi may sakripisyo sa negosyo, may sakripisyo talaga eh. Kanina, katulad ng discussion natin kanina, mas importante sa'yo yung relasyon mo sa anak mo. Kumbaga, ayaw mong masakripisyo, pwedeng kumita ka nga, pero masasacrifice yung anak mo, di ba? Parang ganon. Tingin ko okay na rin. Di ba? Kasi nandyan naman yung mga anak mo eh. Yan naman yung mahalaga eh. Kaya hindi lahat ay hinahabol natin yung kita. Siyempre, minsan hinahabol din natin yung pagmamahal ng isang pamilya, di ba? Ganun din mga anak. Memories. No, memories. Kasi, hindi na mababalik yun eh. kumbaga, Pag lumaki na sila, wala na. sa negosyo kasi, ang pinaka-importante sa lahat dyan, yung time. Kasi yung time, yan yung hindi mo na maibabalik. Totoo So yun. kung pwede mong baguhin, pwede mong itama, pwede mong i-correct, pero ibang oras na yon, ibang time na yon. Pero tama yan. Ang pagiging successful naman kasi, hindi naman yan nasusukat sa laki ng negosyo eh. Hindi rin yan nasusukat sa laki ng kinikita mo. Mas nasusukat yan kung gaano ka kasaya. Bukod sa lahat, sipag ka, matyaga ka, may diskarte ka, andyan yung pamilya mo, mga anak mo, asawa mo. Pero at the end of the day, yun pa rin eh. Kailangan mong hilingin lahat sa Kanya para magkaroon ka ng peace of mind. Otherwise, may pera ka, andyan yung pamilya mo, wala ka naman peace of mind. Ang magbibigay lang naman sa'yo ng peace of mind talaga kung laging ilalapit mo lahat sa Panginoon Diyos. Kasi siya yung magbibigay sa'yo ng balanseng buhay. Sa Kanya rin ang galing ang lahat. Sa Kanya rin ang galing ang lahat. Sa maiksing oras na pag-uusap natin kay Miss Elaine, dito ko napag-alaman no, na hindi lahat ng mindset ng isang negosyante ay para lang kumita ng pera. Kasi dito nakita ko yung paano niya binibigyan ng importansya yung kanyang pamilya. Hindi kasi nasusukat ang laki ng perang naipon mo para masabing successful ka. Successful ka nga pero meron ka na sakripisyo. Kaya tama yung depende sa mindset mo eh. Sa kanya, ang pinaka-mindset niya, mabigyan niya ng magandang kinabukasan yung kanyang pamilya, meron siyang maliit na hanap buhay, pero hindi siya malayo sa kanyang pamilya. At ang gusto niya, lumaki yung kanyang mga anak na nabibigyan niya ng tamang guidance at pagmamahal ng isang ina. Kasi mahalaga kasi yun eh. Marami tayong nakakwentuhan at experience na yung kanilang anak nasa ibang lugar, nakakaipon ng malaki, nakakapaghanap buhay, nakakapagnegosyo, pero malayo sila sa isa't isa. Kaya mahalaga yung mindset mo eh. Saan ka ba talaga nakafocus? Sa pag-unlad ng negosyo mo, masasakripisyo mo yung pamilya mo, o kasama mo yung pamilya mo, masaya kayo, nagtatawanan, magkasama araw-araw, gabi. Hindi man ganun kalaki yung naiipon yung pera. Ang mahalaga, masaya yung pamilya nyo. Aanin mo yung pera kung wasak ang pamilya.